Good day mga pade at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang full sleeve wrap around na geometric. Dito mga bossing ay second session na po ng ating binubuong full sleeve wrap around na geometric ng ating bossing. Bali tinatuon na natin yung ating bossing last year pa at ngayon ay nagbabalik dahil akala ko hindi na magpaparamdam yung ating bossing. So dito ay nagbalik po siya para ipatapos na po yung kanyang project. So dito mga bossing ay meron po siyang dalawang session na gagawin para matapos ang project na to. So dito mga bossing ay unang session muna ulit doon sa kanyang ibabaw na parte ng kanyang braso para gawin itong project niya. So dito mga bossing is nag-edit na tayo ng design nang sa ganun is makita po niya kung ano ba yung tumatakbo sa isip natin para kung sakasakali man po na may pagbabago ay madali natin itong i-edit ka agad na sa ganun. Magustuhan naman po ng ating bossing yung ginagawa nating design. Sa ganito kasing parte mga bossing is madali nauunawaan ng ating bossing yung mga ginagawa nating design. So imbis na ilapat natin kaagad yung design, dito gumagawa tayo ng markup nang sa ganun alam natin o alam din nila mga bossing kung ano ba yung kalalabasan ng tattoo na pinapagawa nila. O diba? So dito mga bossing napakalaking bagay na naman po ng application na ginagamit natin. So dito mga bosses sa mga tatanong po, Procreate po ang ginagamit nating application sa pag-i-edit ng design. So yun boss, ito siya. Good? So dito yung plano natin yung una pa rin na hindi ito yung typical na parang malambot lang yung twist. Ito matigas talaga yung mga bar na ginamit natin. So tingin mo. Napakaangas. So wala tayong pag-uusapan. Okay? Sige. Ikaw nakakaalam yan. Ha? Lapot eh. O diba? Pasado naman po yung nagawa natin design mga bossing. At dito kahit na pinayagan na tayo at sinabi niya na tayo na daw po yung bahala, pinakitaan pa rin natin siya ng design mga bossing. Dahil wala naman po daw siyang alam doon sa itatakbo ng pyesa mga bossing, bakit ba daw siya tinatanong? Pero nagustuhan po niya yung nagawa nating design. So yun mga boss, bali ang project natin ngayon ay geometric. So dito kung makikita nyo is gumawa na tayo ng base. Pero nung ginawa natin dito sa kanya last year. So ngayon ay nagbabalik yung ating bossing para gawin na itong full sleeve. So dito, kung mapapansin nyo, meron tayo itong tatlong pattern. So ito yung mandala para sa ibabaw niya. Tapos meron tayong mga pattern dito. Itong geometric na gagawin natin mga boss, talagang medyo maliit talaga yung piyesang gagawin natin. Gusto kasi natin is maging siksik yung design ng ating bossing para kahit paano ay bumagay dun sa unang ginawa natin. Kasi nga dati meron siyang ating tattoo rito na hindi po maganda tignan kapag masyadong malalaki yung geometric na ilalagay natin. Kaya nagkasundo kami na maliit yung aming gagawin. So ngayon, ito muna yung ilalagay natin, yung mandala. Tsaka na natin ilalagay yung ibang pattern dito kasi gusto ko unahin ko munang i-tattoo. Kumbaga parang Polynesian. Uunahin ko muna yung base, tsaka natin ilalagay yung mga laman loob. Pero itong mandala na to ay ilalagay na natin dito sa kanyang braso. Ayan. So dito mga boss, kung mapapansin nyo, mandala, no? Bilog siya. Kung mapapansin nyo, para siyang cone. Ayan, nakita nyo ba? Para siyang cone. Dahil ang ginawa natin, nagbawas tayo ng isang hibla rito. Tapos tsaka natin siya pinagdugtong ulit para maging cone siya. Para pag nilapat natin sa braso ng ating bossing is kahit pa paano lapat siya. Kasi kapag pantay yan, pag ginano mo yan, lukot yung mangyayari. Kaya yung ginawa natin ay nagbawas tayo ng isa maging cone para pag ginano natin kahit pa paano ay bilog nating makukuha yung kanyang design. Okay sir, didikit na natin ha. Ngayon kung sakali naman pumali yung ibang linya mga bossing, syempre, habulin nyo na lang. Huwag yung susunod yung stencil nyo pag pumaling kasi talagang paling na lahat yung mangyayari doon. So ayan, tingnan na natin. Oh, di ba? Oh, see? Perfect. Naging bading yung bigla. Naging bading bigla eh. So yun mga boss, ito yung ginawa natin. Kung mapapansin nyo is perfect naman po yung pagkakalapat ng ating design. So ganun po yung discarding ginagawa natin. Bali nagbabawas tayo ng isang hibla, tapos tsaka natin pinagdidikit para makagawa ng cone. Kasi nga itong part na to ay medyo nakabukol. So para maging maganda o maayos yung pagkakadikit ng stencil nyo, pwede nyo pong gayahin yung ganung diskarte. So muli, ito yung project natin ngayon mga bossing. Meron tayong half sleeve na geometric. Pero full sleeve po talaga itong mga bossing dahil ito ay gawa na natin. Ngayon ay nagbabalik yung ating bossing from Caloocan para buuin yung kanyang project na full sleeve. So unang session ito muna, tapos hahanap na lang kami ng bakanting araw para naman buuin yun dun sa ilalim kasi talagang madugo ang project na to.
Muli, ang project natin ngayon ay full sleeve geometric mga bossing. Game. At ayun na nga, game na tayo. So para sa materials natin mga bossing, unahin na natin yung needle. Dito ay gumamit tayo ng 14RS, ng 9RS at ng 7RL. Para po yan sa imala mga bossing. At para naman po sa ating shader mga bossing, ay gumamit tayo ng 27RM ng Toknak needle. At para naman po sa tinta na kulay itim na ginagamit natin mga bossing, dito ay gumamit tayo ng Ultra Black ng Allegory. So dito mga bossing, para simulan yung project natin, ay inunan natin lahat ng base. So iitiman na natin yan. Lahat po dyan na nakikita nyo na mga kakapal na linya mga bossing, ay binuuna muna natin yan. Nang sa ganun, pag ipinatong na natin yung pattern mga bossing, ay hindi na tayo mabuburhan pa ng power line. So dito after nitong mga bossing, ay ilalagay naman natin yung mandala. Nang sa ganun mga bossing, ay tuloy-tuloy na tayo hanggang sa matapos tayo. Yung ganitong sistema kasi mga bossing is para sa akin talagang napapadali po. Gawa nga ng, syempre wala na akong iintindihin pa dahil nga nagawa ko na yung base natin mga bossing is lapat na lamang ako ng lapat ng mga isusunod natin design hanggang sa mabuo yung project na to. Alam naman natin na pagdating sa geometric mga bossing, ang binabayaran dito mga bossing ay yung linya at yung pagiging consistent ng mga bawat espasyo mga bossing. Yung po yung dahilan kung bakit medyo mahirap po talaga gawin to mga bossing at kailangan talaga ng matinding konsiderasyon. Hindi pwede rin nabubulabog ka mga bossing dahil talaga minsan maliligaw ka at minsan talaga madidikit ka doon sa ibang pattern mga bossing, kaya talaga dapat tutok na tutok kayo habang ginagawa nyo itong pattern na to. So yun mga boss, dahil tapos na yung ating base tsaka yung mandala, ididikit na natin yung ating isang pattern. So dito kung mapapansin nyo, ginapit na natin ayon dun sa itatakbo ng kanyang sleeve. Tulad yan, after nyo nang masukat o matansya kung saan nyo ilalagay, kailangan nyo pong markahan para hindi po kayo maliligaw. So ayun mga boss, ito na yung pattern na nilagay natin. Ang ganda na napili natin. Sa part na to, meron tayong ibiprihan kasi nga nalukot talaga siya sa part nito. Ang hirap niya, gawa nga ng tupian yan. Nga pala mga bossing, sa mga magpapatattoo po, huwag po kayo magtaka kung sa part na to ay medyo lumabo yung mga tattoo ninyo. Gawa nga po ng ito ay tupian. So, minsan talaga kapag nagpapagaling tayo, yung part na to is madalas talagang napipigtal. Gawa nga po ng tumitigas kasi itong part na to kapag meron ng tinta. Tapos pag nagpapagaling tayo, kumakapal yung langib yan. Ngayon pag napupwersa po yan, yun po, nagkakaroon po siya na puti-puti kapag magaling na. Pero madali naman po yun iritokin mga bossing. Kung sakasakali meron pa kayong session, pwede na po yun pitikin ng artist natin. So ayan, after nito, ilalagay na natin yung ating susunod na pattern. Game. So ayan, tapos na yung ating base mga bossing. Kung titilin yung mga bossing, mabilis na lamang po yung ginagawa natin sistema. Gawa nga ng nakapokus na lamang tayo dun sa mga pattern na ilalagay natin. So dito mga bossing, iiwasan na lang talaga natin na madikit tayo dun sa part ng ating baseline. Kaya minsan talaga nag-iiwan tayo dun ng maliit na space na kulay puti mga bossing. Nang sa ganun pag tayo ay nagsishadong mga bossing, is para po siyang nasa ilalim. So ang gagawin natin dyan mga bossing, para hindi tayo makadikit, lalagyan natin yung marker na red, tapos mag-blending na agad tayo. Nang sa ganun ay hindi tayo maliligaw habang ginagawa natin yung mga pattern o yung laman loob dun sa ating ginagawang design. At paalala lamang po mga bossing, itong mga binabanggit natin ay nakabase lamang po sa aking experience na gusto ko pong i-share sa inyo. Bali ito yung mga discounting ginagawa natin kapag tayo ay gumagawa ng mga ganitong klase ng design. At lahat po ng mga nababanggit natin sa mga nakaraang video natin mga bossing ay nakabase lamang po talaga sa experience natin. Gaya lagi kong binabanggit mga bossing, kung mapapakinabangan ay damputin at kung hindi naman po ay tapon nyo na lang. Lagyan mo ba naman ng alcohol eh? Suwabe-suwabe. Uy, di alcohol yun ha? Ay, di alcohol yun. Iyak ka talaga mag-alcohol yun. May paramdam eh, may ano lang siya, ilang percent. Ito, effective naman to eh, di ba? Sabi ko kanina, maganda yan. magana naman to. Mabisa. No, mabisa yan, mabisa. Mabisa yan. Pero hindi yan nire-request ng ano, Ha? pag may stencil. Nabubura. Buburahin niya kasi yun. So, mangyayari, ulit na naman. Wala. Walang pakiramdam. Wala. Oo. Ayos. Magaling nga yung ano, yung... Meron ka nararamdaman pero hindi tulad, di ba? Hindi ka tulad kanina, no? Yung pagod na yung ano mo, di ba? Pagod na yung balat mo. Kasi kinakayod mo na kinakayod eh. Ganyan, lagyan mo ng ano. Kung di ko pala nalagyan, grabe, iyakin si sir. Oh, sakit nun. Puta na namin. 1 to 10. 1 to 10 yan. Yung wala pang gamot ha, nung wala pang gamot, 1 Walang to 10. gamot, may spot na masakit talaga. Sabihin mong nasa... Nung wala pang gamot yan ha? Mga... Wala pang gamot yan, wala pang Wala gamot. pang gamot. Mga 8-9. Kamusta ang buhay-buhay? 8-9, mga ganun. 8-9. 8-9. Kasi bearable pa eh, di ba? Yung 10, tanga na, sobra na yun eh. Pero, Eh pag may gamot naman, wala na, puta, easy-easy. Easy peasy. Wala na Basic. naman, oo, pag may gamot.
Mas masakit pa yung yung nagsisimula na nagla-lining. Kaysa may gamot. Ganun? Oo, ewan ko, ganun pakiramdam ko eh. Eh, liner shader, anong masakit sa'yo? Yung liner o yung shading? Itong ginagamit ko ngayon, shader to eh. Yung para siyang kinakayod. Parehas lang eh. Depende talaga pag yung nabugbog na, naubos na yung mo. Yung lakas mo. Doon mo na kasi mas mararamdaman yung Yung sakit. Yung pain tolerance mo nga na tinatawag, di ba? Nauubos na. Hindi ka naman nilamig. Hindi naman. Wala tayo aircon eh. Papatay aircon eh. Siguro pag nakabukas yan, tanungin mo, buksan mo. Pero nakakatulong na talaga. Maganda yung yung pang-spray mo. Yung magic magic gatas. Ano to, yung magic gatas. Black magic, yan, aming spray. Active yan. Maganda. Loko-loko talaga itong kliyente natin eh, no? Napagkamalan pa magic gatas yung ginagamit natin naming spray. Bali mga bossing, naming spray po yun ng Black Magic na product mga bossing. Effective po talaga, gaya sinabi ng ating bossing, wala po siyang ganong naramdaman habang ginagawa natin yung session natin. Pero paalala lang mga bossing ginagamit lamang to kapag nasugatan na po ang inyong mga balat. So ito pala ating finished product mga boss, a total of 10 hours. O diba, grabe ang tibay ni Sir. Sa may katanungan, message lang po sa ating Facebook page Salita 2. Yun lamang po, maraming salamat!